Dalawang kandidato, dalawang kaso. Ano kaya ang magiging kapalaran ni E.R. Ejercito at Marcy Teodoro sa halalan sa Mayo? Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Hindi pa automatically disqualified si former Laguna Governor at actor E.R. Ejercito, nakakandidato sa pagkaalkalde sa Pagsanhan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kasalukuyan pa nilang hinihintay kung immediately executory ba ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi po kami ka-furnish ng desisyon. Hindi rin po namin alam kung ang desisyon ay immediately executory. Sapagkat ang desisyon ng Korte Suprema po ay pwedeng masubject sa motion for reconsideration. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng SC kay Ejercito kasama si Marilyn Bruel, ang may-ari ng First Rapid Scare Ventures o FRCV sa kasong graft and corruption. Noong 2008 kasi, inaprubahan ni Ejercito ang pagbibigay sa FRCV ng isang insurance contract kahit na hindi ito dumaan sa public bidding. Noong 2019, convicted ng Sandigan Bayan sina Ejercito kasama ang buong sangguniang bayan maliban sa vice-alkalde. Iniakyat ni Ejercito ang kaso sa Supreme Court pero partially granted lang ang naging desisyon sa ginawang appeal. Absuelto ang sangguniang bayan members pero mananatiling convicted si Ejercito at Bruel. Klaro raw kasi na nagpakita ng partiality si Ejercito sa pagbibigay ng kontrata sa FRCV. Ang hatol, 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding office. Sa Marikina naman, itinalaga ng DILG bilang acting mayor si Councilor Romel Acuña matapos suspindihin ng ombudsman ang nakaupong mayor, vice mayor at 13 miyembro ng sangguniang panglungsod dahil sa umano'y misallocation ng 130 million pesos na pondo ng PhilHealth. Tumatakbo rin sa darating na halalan si incumbent Mayor Marcy Teodoro. Ayon sa COMELEC, mananatili pa rin ang pangalan ni Teodoro sa balota hanggang walang pinal na desisyon sa kanyang kaso. Bukod pa riyan, iba raw ang petisyong nakahain sa COMELEC ukol sa pag-cancel ng kanyang Certificate of Candidacy. Nauna nang inaprubahan ng COMELEC First Division ang petisyon ukol sa residency ni Teodoro. Wala pong effect sa amin yung pong suspension niya. Kasi yung suspension po niya at yung mga ibang kasamahan niya ay patungkol sa ibang nature, ibang kaso. Hindi ito yung nakapending sa amin. Ayon kay Garcia, nag-schedule na sila ng isang special anbang session upang agad na maresolba ang mga pending pang issue sa eleksyon, lalo na ang mga nakabinbin pang disqualification cases. Pauna niya na rin sinabi na pati yung mga issues sa mga nakalipas na halalan, re-resolbahin na rin ng COMELEC bago isagawa ang Elections 2025 sa darating na Mayo. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.